Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapuntos. At sa hapong ito, meron po gusto makipagtalakayan ulit sa akin. Walang kadala-dala, Mark Umbaw pa rin. Okay, so ating tawagan si Mark Umbaw, no? Dahil kanina pa to atat na atat eh. Oh, ating tawagan ha, 5 PM tayo, di ba? So, try natin tawagan si Mark Umbaw. Okay. Yan. Okay. Hello bro? Hello. May link ka na? Oh. Ano? Send mo na sa akin? Sandali. Ano sinin ko na sa'yo? Wala. Dito na tayo. Messenger lang tayo. Total, straight to the point lang naman to. Ibig sabihin, ito sa pagitan lang nating dalawa. Sige bro, go ahead bro. Anong go ahead? 10 minutes? Oh, gusto mo mapaliwan ng 10 minutes? Kuha ko ng timer dito. Wait lang. Okay, sandali Dami sabi dito, wag na lang kay Umbaw magulo kausap. Hindi pa tayo nagsisimula. May comment na. Wag na lang kay Umbaw magulo kausap. Normal po yan kasi viewers niyo yan. Di naman na at hindi ako magtataka, Brad. Kasi marami kasing nadaya ang ang halimaw at ang hindi bro, wag ka munang bro, ang tawag sa ginagawa mo bro, fallacy of presumption. Wala ka pa napapatunayan, puro ka banat eh. Oh, wag ka munang bumanat, patunayan mo muna bago ka bumanat. Hindi yung puro lang banat na maririnig ko ngayon, wala kang patunay. Wag kang magalala bro. Yung pinasasabi mo ngayon, hanapan ko yan ng ng kasagutan. Sana magbigay ka at wag ka mag-alibay. Ngayon ang ginagawa mo sa Little Horn, sa 10 Horns, puro kalibay, wala ka talagang sagot. So, ngayon, i-open ko muna yung ating online timer, no? Online timer. Hindi, wait lang. Lilipat ako kasi dito ko lang sa laptop ako kasi telepono to gagamitin ko rin itong bilang Bible. Okay. Lilipat ako, wait lang. Facebook. 10 minutes. Magano daw si Mark Umbaw ng 10 minutes. Wait lang bro, lumilipat ako ng laptop Okay. Meron ba akong timer dito? Wait lang ha. Ay, may timer ako dito. Type of clock. Uy, wala pala akong timer. Di ako dito kukuha. Di ako sa kabila. Okay, tayo natin. Sana ibaba ko nito tawagan mo uli ako, ibaba ko na uli ito. Doon ako tawagan mo uli ako para sumagot ako sa laptop. Sige. Sabi ni Kirk Corominas, di naman naangay patulan si Umbaw. Sirado na utok niya, sige og kanga ka istorya angay anay i-deliverance na. Okay, angay daw i-deliverance si Mark Umbaw kay magkanga lagi daw. Saan ay lagi kanga no para hindi then sabi naman dito ni siya pa rin no for clout na lang na si Umbaw para sa followers o monetization sa iya account. Sabi ni Cor Samaniego Villa, wag na lang kay Umbaw magulo kausap. Straight to the point! Okay, ang sabi naman ni
Ayan. So, si Umbaw talking nonsense lang, sabi ni Ate Meg Silva. Okay. Sabi ni Signo, pagtiyagaan na lang natin. Straight to the point! So, sabi ni Meg Silva, tingnan mo yan at ganyan na ang sinasabi. Huwag mo lang patulang pa si Umbaw Rojando, di naman tumatanggap ng pagkatalo. Mahirap sa tao ang masyadong mataas ang tingin sarili, talo na dami pang sinasabi. Dahil mo sinasabi. Okay, Cardo Cabo, madebate sila ni Sanrio at Umbaw. O meron ng debate. O, ang topic about sa iglesia, ang tinakbuhan ng Taima, naging bautismo. Straight to the point! Okay, so atin na pakinggan si Mark Umbaw. Yun ang yun ang kanyang allegation. So mamaya ating hanapan ng ebidensya, sana magbigay. Okay. Umbaw, Umbaw, ready ka na, Umbaw? Wait lang, saglit. Sineset up ko lang yung laptop ko. Saglit. Okay, go ahead. Oh, maraming alam si Umbaw, kaya lang fake news. Okay. Umbaw, walang kasawa-sawa. Pag tinanong mo siya, sasabihin sa'yo, i-search mo na lang daw. Straight to the point! Joseph Zenimage, balik-balik man na si Umbaw, bro. Unsa man siya patiwas. Straight to the point! Okay. Ayan. Okay. Okay, start na po ako. Danjo. Sige, go ahead. 10 minutes. Okay, magandang hapon. Okay, patutunayan ko yung paa na nagpatuloy sa ang tawag dito. Yung paa na kaduktong nung binte ay ang Roman Catholic. Ang Roman Catholic dahil ang mapapansin natin dun sa paa, kung mapapansin natin yung paa, magkahalong putik tsaka bakal. Ibig sabihin, meron siyang katangian ng Roman Empire, yung Roman pagan, makikita dun sa paa. Yung bakal nagpapatunay na meron siyang katangian na tinataglay yung paa na makikita sa Roman Catholic Church. Okay. Paano ba natin masisigurado, paano natin masasabi na ang Roman Empire ay ang paa na naging succession ng binting bakal kung saan yung Roman Empire. Pinagtatalunan namin ni Brother Danjo na hindi siya naniniwala na yung binte o yung pang-apat na halimaw ay yung Roman Empire, kasi nga mahahalata na sila yung succession. Naalala ko nga madalas tong pinagmamalaki at isa daw sa patunay na ang Roman Catholic ay ang true church dahil sa succession. Wala yang basihan sa Holy Scripture. Kahit balibalik natin ng Scripture, wala yang succession na mula kay Peter ay may succession ng apostol papunta sa mga pari nila. Wala yan, putol. Walang patunay yan, kukuha sila sa referensya. Ngayon, ano talaga yung succession? Totoong may succession ng Roman Empire. Kasi yung kanilang pare, sino ba yung pari ng Constantinople? Si ano nga ba yun? Wait mayroon talagang succession talaga sila ng Roman Empire, dahil yung kanilang pare ay galing sa galing yan sa Roman Empire. Yung pari nila
sa panahon ni Constantine ay galing talaga sa Roman Empire. Wait, hanapin ko lang. Medyo marami na kasi itong research ko. Mahirap na siyang basta-basta hanapin. Hindi na ganun kadaling no? Ayun. Wait, ayun. Sino ba ito? Anong pangalan nun? Sandali. Nasan siya? Siguro balik ako lang mamaya, no? Maubos yung 10 Wait, basta meron si ano yun eh? Ano ba pangalan nito? Teka. Okay. Sige, meron siguro balikan ko lang yan. Yung sa Constantinople ay merong pari yan na close ni Constantine na kung saan makikita nyo talaga na si Constantine kasi pinag-isa ang pagano at pagano at ang Kristiyano. Kaya may mapapansin mo bakal at lutong putik na luto. Kasi yung putik nagre-represent niya sa mga nananampalataya eh. Kaya lang luto, marupok, kumbaga yan yung mga hindi kayang i-mold kasi marupok eh. Kaya ibig sabihin, Kristiyano yan na kung saan marupok, tapos pinagsama yung Roman Empire na bakal, yan yung powerful, nagre-represent, nagsisimbolize ng strength. Di ba makikita nyo ang Catholic, powerful na kung magiging lang tayo, kung magiging observant lang tayo, walang ibang tutupad talaga ng halimaw, ng little horn, kasi nung little horn, mother of harlot, lahat yan, walang tutupad yan, walang ibang pwedeng tumupad yan, lahat ng katangian na yun, pasok na pasok ang Roman Catholic Church. Bakit sabi ni Junray, bakit ganun? Ang tawag ito? Ang gulo, mother of harlot na, fourth beast na, red dragon na. Kasi ganito yan, sabi sa Revelation 17:11, at ang hayop na naging siya, ang hayop na naging siya, ibig sabihin, isa lang talaga ang pinanggagalingan ng kaaway ng Diyos. Lahat yan, isa lang source niyan, ang Satanas, ang Diablo. Gagamit lang siya ng marami, pero sakop, lang yan, part lang yan ng demonyo. Part lang ni Lucifer yan, ni Satanas yan. Kaya sabi, at ang hayop na naging siya at nawala na, at siya rin yung ikawalo, imagine mo, ikawalo, bakit ikawalo? Yan yung ang tawag dito. Di ba yung little horn, bumagsak yung tatlo, lumabas yung isa, ikawalo na siya. Kasi alisin mo yung tatlo, 7 na lang yun, di ba? Lumabas lumabas yung little horn, kaya ikawalo siya. Bakit siya ikapito? Kasi kung makikita mo dito sa history, sa kasaysayan, makikita mo, nagsimula sa Babylonia, the Egyptian Empire, Assyrian, Medo Persia, Greek Empire, Pagan Rome, yung ikapito, yung New World Order na kung saan yung Antikristo na magmumula to sa halimaw. Kaya yung pang-pitong New World Order, yung tatawag na paglabas ng Antikristo, paghahari ng Antikristo, kaya siya ikapito at patungo sa kapahamakan. Eksakto talaga eh. Wala na ako nakikitang samahan. Kasi ganito yan babae ang tinutukoy dito. Babae, halimaw, kaharian, yung babae, church. Diba? Kombinasyon siya ng kaharian, kombinasyon siya ng church, kombinasyon siya ng ang tawag ito, isa siyang lunsod. Wala nang tutugma dito kundi Roman Catholic Church eh. Yun nga yung challenge ko kay Brother Danjos, gagamitin si Nero, hindi naman simbahan si Nero. 'Di ba? Hindi naman siya simbahan. Ang tinutukoy na patotot, babae. Yung babae nakaupo, babae, simbahan ang tinutukoy. Wala nang ibang Epiphanes, kung sino-sinong, wala, hindi tutugma talaga. Hindi siya tutugma sa mga propesiya. Tsaka ito,
maraming talata, mamaya hingin na lang niya yung mga talata na nagpapatunay na ito ay mangyayari sa second coming. Eh sana kung natapos na si Nero, tapos na si Epiphanes, natapos na yung mga kutob-kutob nilang katuparan ng Daniel tsaka Revelation, ay ano yan, sana nag-second coming na. 'Di ba? Pero hindi pa eh. Ibig sabihin, mangyayari pa lang ito. At walang gaganap nito kung hindi Roman Catholic Church. Linawin ko yung rebulto, makikita mo yung propesiya sa Daniel at propesiya sa sa Revelation, magka-parallel. Nag-ano nga kami nito, binibigyan ko ng pagkakataon si Brother Danjo, patunayan niya magkaiba yun. Hindi niya mapatunayan, di ba? Kukuha ng scholar, kukuha ng kung ano-ano, hindi niya mapatunayan sa scripture kasi hindi magsasalungat yung scripture. Pero yung mga scholar, nagsasalungatan. Ngayon, sabi niya, bigyan mo ako ng scholar na nagsasabi yung Fourth Empire ay bibigyan kita mamaya. Pero hindi nga ako interesado sa mga ganyang scholar. Pero napakadali lang naman maghanap ng scholar para patunayan ko sa inyo na yung mga scholar nagsasalungatan ng paniniwala na hindi reliable para tindigan na sa isandal natin ang ating kaligtasan. Ang problema, ito si Brother Jandot, sinasandal lang ang kanyang pananampalataya sa GPT, di ba? Sa AI, sinasandal lang pananampalataya niya sa scholar na nagsasalungatan ang kanilang mga paniniwala. Saan ka sigurado? Sa scripture na hindi nagsasalungatan. Ngayon, ang problema, hindi niya mapatunayan sa scripture na mali yung aking stand. Gagamit niya ng referensya kung saan yung simbahan nila doon na lang naitatag sa referensya, wala sa scripture. Wala tayong mapatunayan sa scripture na totoo ang Iglesyang Katolika kung scripture, Holy Scripture ang babasihan. Ang mapapatunayan nila yan sa referensya. Okay. Time na rin. Finally. Ayan ha. Okay. Ibig sabihin niya, Mark Umbaw, tapos ka na magpaliwanag, wala nang reason pa para magpaliwanag, okay? Sa sagot mo, sagutin mo na lang yung aking tanong. Huwag ka na marami pang paliwanag kasi binabigyan na kita 10 minutes. Huwag ka nang paliwanag pa ng sobrang sagutin mo na lang yung tanong. Di ba, Brother Danjo, 1 minute? Basta sagutin mo yung tanong. Pag napansin ko na hindi mo sinasagot yung tanong kahit hindi ka umabot ng 1 minute, stop ko talaga yung yung microphone mo. Basta mapansin ko na sinasagot ang aking tanong, tuloy ang microphone. Brother Danjo, may tanong muna ako saglit bago ko matanong mo. Ba't parang defensive ka? Brother Danjo, yung paraan mo, ang pamantayan mo ng pagsagot ko, base sa gusto mong marinig, tama ba ako? Madalas ko kasi naririnig sa yan na para bang dapat yung sagot ko, yung gusto mong marinig, parang may mali yata doon, Brother Danjo. Kung sasagot ako base sa gusto mong marinig, ay wala, robot na yung kausap mo, Brother Danjo, kung gano'n, di ba? Tama ba ako? Mali, kasi mahirap naman bro, magtanong ako sa'yo ng 1+1, sasagot ka, araling palipunan. Yung posible mangyari yun, Brother Danjo. Kaya nga, imposibleng mangyari. Sige, imposibleng mangyari. Related sa little horn ang sagot ko. Pamantayan mo lang na malayo sa little horn yung sinasagot ko. Talagang malayo. Wait lang. Talagang malayo, bro. Talagang malayo, no? Kaya, ating simulan at sana kung ano yung tanong, yun ang sagutin, okay? Yes po. Okay, eto. Unang katanungan. Sabi mo, binting bakal ang Roman Empire. Yes na yes. Saan mo nabasa na ang binting bakal? Sabi mo, wag sa referensya kasi ang referensya kontrahan. Sige, yes. Sa Biblia tayo. Biblia ha? Yes. Saang talata sa Biblia sinasabi na ang binting bakal ay Roman Empire? Wait, hindi verbatim pero mababasa natin. Hindi verbatim. Pero sa Daniel 7:23, bro, wag mo sabihin hindi verbatim. Ayoko na ikaw lang yung nag-i-interpret, lang namang patunay. Ang gusto ko, sumagot ka na lang. Kung ano yung tanong, yun ang sagutin mo. Saang talata sa Biblia na ang binting bakal, sinasabi sa Biblia, ito ay nangangahulugan ng Roman Empire? Ito,
sa ayun, sa Luke 3:1 na lang, sa Luke 3:1. Okay? Sa Luke 3:1. Sige, babasahin natin ang Luke 3:1. Pakinggan ninyo ha, kung may lalabas ba na ang binting bakal ay ang Roman Empire. Okay, ito, Luke 3:1. Ito ang sinasabi sa Luke 3:1. Akala ba ninyo, unang Korinto, ba't naging unang Korinto ito? Lucas 3:1, sabi, 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at sa Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Bro, wala naman dito yung sagot sa hinahanap ko eh. Ang tanong ko sa iyo, eto nga, di ba sabi ko, tapos na ang 10 minutes mo, binagbigyan na kita ng 10 minutes na pagpapaliwanag, wala ka ng oras pa para magpaliwanag, sagutin mo na lang yung tanong. Wala sa Lucas 3:1, mababasa natin na ang kahulugan ng binting bakal ay Roman Empire. Ulitin ko ang tanong. Saang talata sa Biblia mo nabasa, kasi ayaw mo ng referensya eh. Kailangan mo ng referensya sa topic na ito, kailangan mo ng referensya para patunayang hindi ka nag-iimbento ng kwento. Ayaw mo ng referensya, sa ibibliyahan kita. Saan sa talata ng Biblia mababasa na ang binting bakal ay nangangahulugan ng Roman Empire? Yung binigay kong talata, wala sa Lucas 3:1. Binasa ko na sa screen, nababasa ng mga nanonood, wala sa Lucas 3:1 na ang binting bakal ay nangangahulugan ng Roman Empire. Kaya sagutin mo, bigay mo yung talata kung saan pag binasa ko, mababasa rin nila na sinasabing ang binting bakal ay ang Roman Empire. Balik. Saan talata, bro? Yung sa talatang binigay ko, napapatunay na ang sumunod na kaharian ng Muslim ay... Bro, wala namang sinasabi dito. Huwag mong ipilit. Pag sinabi kong wala, wala talaga. Okay? Huwag mong ipilit. Ha? Sagot na lang. Ibigay mo ang chapter and verse at pag binasa ko, talaga mababasa doon, ang binting bakal sa panaginip ng hari ay ang Roman Empire. Kahit na hindi ganyan pagkakasabi, basta yan ang sentido, go! Okay. Malinaw yung talatang binigay ko na naghari, ang sumunod na hari na imperyo ay... Hindi talaga nakakaunawa si Mark Umbaw. Ayokong itaas ang aking boses para sabihin napikon ako. Straight to the point! Pero alam ko naman napipikon ng nanonood ngayon. Nakakadalawang ulit na ako, wala pang sagot. Ikatlong ulit. Saang talata sa Biblia natin nababasa ng binting bakal ay ang Roman Empire? Si Caesar ay galing sa Roman Empire. Nagpapatunay ang apat na empire ay ang Roman Empire. Dahil sige. Sige, doon na lang. Hindi mo sinasagot eh. Saan natin nababasa na si Caesar ay galing sa binting bakal? Dahil siya ay Roman Empire. Oo. Bro, ang ginagawa mo ngayon fallacy of presumption. Nagsasagawa ka ng unproven assumption. Yung sinasabi mo, yung binting bakal Roman Empire, sinabi mo yon. Kaya hinahanap ko yung ebidensya. Nasaan ang ebidensya mo? At ayaw mo ng referensya kasi pag sinabing ebidensya, referensya talaga yon, no? Kaya nga reference kasi siya yung backup mo na yung interpretation mo tama. Pero ayaw mo ng referensya. Biblia lang kasi referensya kontrahan daw, scholar kontrahan daw. Scripture lang ang pagbatayan. Eh di ngayon, iipitin kita dito ngayon, kaya kawawa ka ngayon. Straight to the point! Bugbog, sarado ka na naman uli dito. Saang talata sa Holy Scripture natin mababasa na ang mga Cesar ay galing sa binting bakal? Napakarami, brother. Too many to mention. Too many to mention.
Isa lang bro, wag ka nang mag-isipan ng kung ano-ano. Straight to the point. Gusto ko is straight to the point. Wag ka nang mag-isipan na kung ano-ano. Sagutin mo lang dito sa isang talata lang na sinasabi na ang mga Cesar ay galing sa sa Binting Bakal. Kaya malinaw, Brother Danjo, na takot at takot. Bro, saan nga bro? Akala ko ba nag-absent ka? Nag-absent ka sa trabaho mo? Nag-leave? Absent ba? Leave? Pareho lang siguro yun. Straight to the point. Nag-leave ka para makipagtalakayan. Sabi ko, ayusin mo. Sabi mo, ayusin mo. Kaya ngayon, ayusin mo. Ayaw mo ng referensya. Kung ganon, i-strictuhin kita sa Biblia. Saang talata ng Biblia mababasa na ang mga Cesar ay galing sa Binting Bakal? Sila yung sumunod na imperyo. Sila. Hindi ko tinatanong bro kung sila bang sumunod na imperyo. Grabe naman to. Hindi ko tinatanong kung sila bang sumusunod na imperyo o hindi. Hindi yung tanong ko. Ang tanong ko, saan natin mababasa na ang Binting Bakal ay ang Roman Empire? Empire. Diba? Malinaw, brother. Wala, hindi malinaw bro. Kasi kapag hindi ka sumasagot sa akin tanong, gaya ng sinasabi ko, minumute ko yung microphone mo. Actually, hindi ka naririnig ngayon sa live eh. Kahit na tumahimik pa ako, hindi ka naririnig. Yan, kung gusto mo talaga ng matino kausap, ako ayoko yung bulak-bulang isip eh. Ha? Ayoko sa bangag. Ha? Ang gusto ko, pag nagipagtalakayan sa akin, is straight to the point. Straight to the point. Kaya sagot na lang. Saang talata sa Biblia mo nabasa na ang Binting Bakal ay Roman Empire? May patunay akong talata na ang sumunod na imperyo ay Roman Empire. Oh, sige. Saang talata nga na ang Roman Empire nga ang Binting Bakal? Oo, dahil sila ang sumunod, di ba? Ano yung ginto, yung Babylonian? Ano yung silver, yung Persian? Ano yung ano ba? Tama ba? Yung tanso. Yung Greek. O yung bakal, walang nabanggit sa scripture pero malinaw. Sige. Sige bro, para magkaano tayo bro. Saan sa Biblia natin mababasa? Lagot ka, Biblia ano mo eh. Yan ang mangyayari mamayang gabi kay Danny Cugtas pag pumasok yun, ano? Saan sa Biblia natin mababasa, bro? Ha? Saan sa Biblia natin mababasa na ang Roman Empire ang sumunod sa Greek Empire? Galing sa yan. Roman Empire din pala yun eh. Bro, saan natin mababasa na ang Roman Empire ang siyang sumunod sa Greek Empire? Malinaw. Tapos sabi mo si Nero galing Wala. Wala talaga. Ulitin natin bro ha. Nasa dalawang ikatlong tanong na pala ito. Unang tanong, saan natin mababasa na ang Binting Bakal ay Roman Empire? Walang sagot. Pangalawa, saan natin mababasa na ang mga Cesar ay galing sa Binting Bakal? Walang sagot. Pangatlo, pangatlong tanong. Ewan ko lang kung masasagot na ba ni Mark Umbaw. Saang talata sa Biblia natin mababasa na ang Roman Empire ang sumunod sa Greek Empire? Malinaw sa scripture, panahon ni Yahushua, ang nagyahari is Roman Empire. Straight to the point. Alam ko bro na ang nagahari sa panahon ni Kristo, Roman Empire. Pero ang tanong, saan natin mababasa na ang Roman Empire ang sumunod sa Greek Empire? Ha? Ang problema sa Brother Danjo, ikaw mismo naniniwala ang halimaw ay si Nero. Straight to the point. Wala akong paniniwala na ang halimaw ay si Nero. Straight to the point. Ni hindi tinuturo ng Iglesia Katolika ng halimaw ay si Nero. Straight to the point. Kaya wag kang mag-assume dyan. Pag ako ang kausap mo, wag kang mag-assume. Kung iba yung katalakayan mo dati, baka siya yun.
Straight to the point. Basta ako, eto ang tanong ko. Saan mo nabasa na ang Roman Empire ang sumunod sa Greek Empire? Malinaw, ang daming talata sa scripture ba? O sige, daming talata daw. Sige, isang talata lang, ibigay mo. Saang talata sa Biblia mababasa ng Roman Empire ang siyang sumunod sa Greek Empire? Wait lang. Sige, yan. Hanapin ko lang. Yan ang gusto ko. Talata Oh, talaga. yan. Ayaw mo ng referensya eh. Sa totoo lang, no, with all honesty lang, referensya ang kailangan mo ngayon, hindi scripture. Straight to the point. with all honesty lang, referensya ang kailangan mo ngayon, nag-i-interpret ka, natural, para mapatunayan mo yung interpretation mo, kailangan mo ng reference. Oh. Ating basahin yung yung mga comment. Comment ng tao dito. Yan o, sabi ni Jermelen Hunasan Bajadia, di ba yan nananawa? Laging ang nabubutata, parang ang nangungumisyon na lang yan. Sabi ni Ayan, sipag talaga si Umbaw. Oh, sipag talaga ni Umbaw. Sabi naman ni Jerry Rublica, huwag puro daldal, maglabas ka ng evidence at referensya. Kapag walang ebidensya, unproven assumption ang ginagawa niya, fallacy of presumption yon. O, bago mo sabihin Katoliko, maglabas ka ng ebidensya mo. O, sabi dito, Danjo, na naman, kulit mo. Sabi ni Ma'am Apple, tell mo, ano ba naman yan? Ambaw na naman. Oh, Cardo Cabo, di wag ka na makipagdebate, King, dami mong palusot, Umbaw. Oh. Sabi naman ni Jay. Brother Danjo. Brother Danjo. Alam mo, pilit mo talagang binubulag yung mga tao, no? Kahit kitang-kita sa scripture, ang sumunod na imperyo. Bro, hindi ko binubulag ang mga tao. Katunayan, gusto ko nga ilabas ng ebidensya mo eh. Pag nailabas mo ng ebidensya mo, mamumulat sila. Ha? Kung may ebidensya ka. Eh kaso kung wala kang ebidensya, ikaw ang nakikitang nambubulag. Straight to the point. Ayan na. Brother Danjo. Dahil hindi mo na kailangang itanong yan eh, Brother Danjo. Kailangan kong itanong. Nag-aakusa ka eh. Straight to the point. Wala ka pang ebidensya. Nangungunang salita mo, kaya nga hinahanapan ka ng ebidensya. Binigyan ka ng 10 minutes magpaliwanag. Ang ginawa mo, puro ka lang daldal. Straight to the point. Wala ka talagang panama sa akin, Umbaw. Kahit na mag-live ka pa ng ilang buwan, wala ka pa rin panama. Straight to the point. Sige na, Umbaw. Sagot na. Hindi ako naririnig ng ibang tao. Concerned ako sa kaluluwa mo, Brother Danjo. Wala kang pakialam doon kasi hindi mo ako maluloko. Straight to the point. Galing kasi ako, bro, sa iglesyang ganyan ang turo. Umbaw, alam mo yon? Alam mo yan, Brother Danjo, di ba? Bro, Umbaw, alam mo yun na galing ako sa SDA? After ng Greek Empire, ay Roman Empire, pero magbubulagan ka? Pero magbubulag-bulagan ka? Umbaw, alam mo ba yun na ako'y galing sa SDA? Bato na ang puso mo. Hindi. Alam mo ba, Umbaw, na ako'y galing sa SDA o hindi? Sa mga kapwa mo Hindi. Sagutin mo. Alam mo ba na ako'y galing sa SDA? Radyo, ang linaw. Alam ng marami yan. Anong alam ng marami? Kayo lang nakakaalam niyan. Straight to the point. Ano ba naman to? Kayo, Umbaw, kayo lang nakakaalam niyan. Galing ako sa Sabadista. Ano ka ba? Alam mo kung bakit? Takot na takot kang mahalata na galing kayo sa Roman. Bro, kaya ko nga kita hinahanapan ng ebidensya eh. Huwag mong sabihin, takot akong malaman nila. Kaya ko nga gustong ilabas mo eh, ang ebidensya mo eh. Kung takot pa ako, ayaw kong pag-usapan ito. Straight to the point. Ha, Mark Umbaw? Kung ako'y takot, ayaw kong pag-usapan ito. Kaya kita pinapalabas, gusto ko ilabas mo yung ebidensya
Para naman makita nila na may ebidensya ka nga. Bakit ganong kasarado isip mo? Kasi, Brother Danjo, ano talaga, pinatigas ang puso nyo ng kaaway. Straight to the point! Tumigas ang puso nyo, Brother Danjo. Bakit tumigas na ng ganyan yan? Kasi para sa views. Bro, hindi lang ako oto-oto. Akala ko ma-high blood ako ngayon eh. Buti na lang. Napapatawa ko ni Umbaw. Straight to the point! Bro, ano, wala ka ba ebidensya? Hindi ka naaawa sa kaluluwa mo, Brother Danjo? Hindi ka... Ay, nako, nagpapatutsada na to. Ano ba naman to? Bro, wala kang ebidensya? Correct history, Bro, meron ka bang ebidensya? Bro, meron ka bang ebidensya o wala? susunod na imperyo ay ang Roman Empire. Binigay ko na ito lahat, Luke 3:1 and Luke 2:1. Okay, sabi niya, Luke 3:1 at Luke 2:1. Doon daw mababasa na ang Roman Empire ang sumunod sa Greek Empire. O, sige, ating basahin. Ating balikan yung Lucas 3:1. Sabi ganito, 15 taon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at sa Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Binasa ko ang buong talata, wala dyan. Lucas 2:1 naman tayo. Nang panahong yon, inutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Wala pa rin dito nabasa natin na ang imperyo ng Roma ang sumunod sa imperyo ng Grego. Straight to the point! Wala pa rin, bro. Sabi mo, tingnan mo, maluloko mo ko? Maluloko mo kami? Lelang mo! Brother Danjo, sunog ba yung kaluluwa mo, Brother Danjo? Maawa ka. Bro, alam mo bro, kung magpapatutsada ka lang bro, ititigil ko na lang ito kasi wala akong napapala sa'yo, totoo lang. Straight to the point! Kalain mo, naghanda ka, nag-leave ka pa para lang makatalakayan ako tapos puro ka lang dada. Straight to the point! Diba sabi ko, straight to the point! Straight to the point! Straight to the point! Straight to the point! Kaya dapat sana mga sagot mo straight to the point din. Sige na, Umbaw. May ebidensya ka ba o wala? Kahit alam mo na sumunod na imperyo. Nako. Wala talaga. Alam mo, hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi mo. Sige. Atin pa din tanong. Oy, Umbaw. Inipat sila sa Roman Empire. Tama? Umbaw. Bakit? Umbaw. Kasi i-deny nyo lang talaga yan. Wala ka nang tatakbuhan, Brother Danjo. Umbaw. Kundi, Palitan ko na lang yung tanong. Palitan ko na lang yung tanong. Kasi ang tigas na ng Bro, palitan ko na lang yung tanong bro, okay ba? empire. Okay ba? Yung tanong, palitan ko na lang tanong. Sige, salamat. Oh, yan. At least, alaman natin, sa tatlong tanong na hindi wala ka nasagot. Ito naman ulit. Ito naman tayo. Sinong pare ng Katoliko ang galing sa Roman Empire? Sandali. Meron ako yan. Yan ang gusto ko. Meron ka yan. Sinulat ko na yun. Wait lang, ha? Sige. Natatawa lang yung mga dito. Nasa kisami nga niya ang espiritu na tuturo sa kanya. Diba bro, sabi niya dapat lahat nasa Biblia. Bakit mo sinasabi magtawa ka na magtawa, Brother Danjo. Magtawa ka na magtawa. Sa kabilang buhay, Brother Danjo, iiyak kang walang katapusan. Tandaan mo yan. Uy. Magtawa ka na magtawa. Bro, nagka-curse ka ba bro? Nagka-curse ka? Huwag ka namang mag-curse. Straight to the point! Huwag ka namang mag-curse. Tingnan nyo, si Mark Umbaw, ngayon ko lang nalaman, nagka-curse pala itong loko na to. Straight to the point! Ay, Umbaw.
Ano, ready ka na ba? Sasagot sa tanong Kailangan ko? ko eh. Sinong Mahaba itong pare? research ko kasi. Sinong ano ka ba naman? Tagal mo nang nagpa-abiso sa akin, hindi ka pala nag-research? Straight to the point! Sinong pare ng Iglesia Katolika ang mako-confirm natin sa referensya galing sa Roman Empire? Wait. Baka sa kanya kumahanap yung sagot at hinahanap ko, ano? Sige. Sino ba yun? Teka, nandito yata sa... Oh, baka sa kanya kumahanap, bro, yung sagot na hinahanap ko, bro. Si, Eusebius Pampeli. Ayan, sino yun? Eusebius Pampeli. Tsaka si, Teka. Ignatius, tsaka si Tertullian, Ignatius, tsaka sino ba isa? Sinong Ignatius, bro? Ignatius of Antioch? Oo, na Antioch. Oh, sige. Ating tingnan si Ignatius of Antioch. Sino ba si Ignatius of Antioch? Okay ha, pakita ko si screen sa sa sino ba itong Ignatius of Antioch? Okay. Ating silipin, mga kapuntos. Sino to si Ignatius of Antioch? Ating palakihin para makita sa screen. Ignatius of Antioch. Okay. Also known as Ignatius Theophorus, was an early Christian writer and patriarch of Antioch, while en route to Rome, where he met his martyrdom. Siya pala ay patriarka ng Antioquia at nang siya nagpunta sa Roma, doon siya napatay. Sa madaling salita, hindi siya bahagi ng Roman Empire. Straight to the Kasi point! tanong mo kung Roman. Hindi siya bahagi. Sabi dito, bro, Ignatius. teka, tingnan natin. Tanong mo kung Romano yan. Hindi nga Romano eh. Pagdating niya sa Roma, he met his martyrdom. Hindi siya Romano. Straight to the point! Ignatius wrote a series of letters. This correspondence forms a central part of a later collection of works by apostolic fathers. He is considered one of the three most important of these, together with Clement of Rome and Polycarp. His letters also serve as an example of early Christian... Wait was lang. part of Roman Empire. Was part of Roman Empire. Was part of Roman Empire at the time. Okay? However, Ignatius is often referred to Roman. Is as a Roman. Okay? Bro, Tapos yan ba? bro. Ibig sabihin ba pag Roman, bahagi ng Roman Empire? Straight to the point! Ha? Yes, sabi niya. Paano yan, bro? Bro, wait lang. Wait lang muna, bro. Paano yan sinabi ni Apostol Pablo na Roman citizen siya? Bahagi ba si Apostol Pablo ng Roman Empire? Kasi nga, yan ang problema sa'yo, brother. Hindi. Bro, sagot lang, bro. Sabi ni Apostol Pablo, siya ay Roman citizen. Ibig sabihin ba, bahagi siya ng Roman Empire? Empire. Alinaw na ha. Balikan ko isa nating isang topic natin. Si Eusebius ba yun? Wait lang, bro. Bro, linawin mo natin, bro. Ate mo nang linawin. Sabi mo kasi kapag Roman... Huwag ka mataranta, Brother Danjo, huwag ka mataranta. Wait lang. Ayaw mo makinig. Putulin ko yung line mo. Makinig ka, ha? Sabi mo, kapag sinabing Roman, bahagi ng Roman Empire. Sabi niya po... As part niya, Brother Danjo, basahin mo. As part of Roman Empire. As sabi, part of Roman bro, Empire. Wait lang, ha? Brother Danjo, maawa ka kasi. Wait, bro. Tumahimik ka muna. Sabi ni Apostol Pablo, siya ay Romano. Ibig sabihin ba, bahagi siya ng Roman Empire? As part na nga nakalagay sa GPT. Di ba? Si Apostol Pablo, sinabi niya na siya ay Romano. Ibig sabihin ba, bahagi siya ng Roman Empire? Yes, nasabi na nga ng GPT. Sige, bahagi siya ng Roman Empire. Saan natin mababasa sa Biblia? Di ba, ayaw mo ng mga referensya. Di ba, ayaw mo ng referensya, ha? Lagot ka ngayon, dito kita lulutuin dito. Ayaw mo ng referensya, kasi sabi mo, referensya, kontrahan. Bro, sabi mo yan. Panindigan mo yan. Baka masabi ko, wala kang... Straight to the point! Ha?
Sabi mo, ayaw mo ng referensya kasi kontrahan ng mga scholar. Ayaw mo ni ChatGPT kasi nakarely ako sa computer. Straight to the point! Bro, sabi mo, si Apostol Pablo bahagi ng Roman Empire. Saan natin nababasa sa Biblia na si Apostol Pablo bahagi ng Roman Empire? Sige na bro, sagot na. Yes, Andre, may binabasa ako. Ang tanong mo, Brad? Ang tanong mo? Sabi mo kanina, ayaw mo ng referensya kasi kontrahan ng author. Ayaw mo ng Bible scholar kasi kontrahan ng Bible scholar. Ayaw mo ng AI kasi computer lang yan. Huwag tayo maniwala kasi unreliable yan. Mga salita mo yung binitawan kanina. Ang dapat natin paniwalaan is scripture. Yes. O, scripture. Yes. Saan natin, bro, wait lang bro. Saan natin sa scripture mababasa na si Apostol Pablo ay bahagi ng Roman Empire? Apostol Pablo? Hindi, walang mababasa kasi hindi siya bahagi ng Roman Empire. Tinanong kita kanina, sinabi ni Apostol Pablo, ako ay Romano. Ako ay Romano. Tanong, nang sabi niyang ako ay Romano, bahagi ba siya ng Roman Empire? Sabi mo, bahagi siya. Bahagi siya. Yes, si Ignatius ang tinutukoy ko, Brother Danjo. Ignatius, part of Roman Empire. Ayan ang Ignatius. problema. O sige. Ating ituloy ang pagbasa sa buhay ni Bishop Ignatius kung may sinasabi itong bahagi siya ng Roman Empire. Okay? Ating ituloy. Sabi ganito. Life. Ito sa life ni Ignatius of Antioch. Nothing is known of Ignatius' life apart from the words of his letters and later traditions. It is said Ignatius converted to Christianity at a young age. Oh. Bro, si Ignatius converted to Christianity at a young age. Tanong, ilang taon siya sa Roman Empire? Hindi ko na maalala. Hindi mo malala? So, malabo na naman ulit. Okay, move tayo. Tradition identifies him and his friend Polycarp as disciples of John the Apostle. Tanggap mo ba, ayon sa ebidensyang sinabi mo, na si Ignatius of Antioch pala disipulo ni Apostol Juan? Tama o mali? Ano ulit? Ano tanong mo? Sorry, may binabasa ako kasi ang ganda kasi nung sinabi ni GPT kay Eusebius, part of Roman Empire. Straight to the point! Talagang succession talaga kayo. Bro. Wait lang muna. Dito muna ako sa ano ko. Binabasa ko kasi ano tanong mo, Brother Danjo? Sorry. Ano tanong mo? Sabi dito, tradition identifies him and his friend Polycarp as disciples of John the Apostle. Sabi mo, siya ay galing sa Roman Empire. Before pala siya naging Bishop of Antioch, disipulo siya ni Apostol Juan. Ibig sabihin ba si Apostol Juan bahagi ng Roman Empire? Claim lang yan. Oo. Straight to the Ano point! lang matibay na babasahin, Brother Danjo? Eto. Nakasalalay na yung pananampalataya mo sa referensya, no? Doon mo inano no? Sabi nga sa Isaiah, ako na magkamali, hindi magkukulang yung scripture, Ay, teka. Ikaw nakapagtataka ka. Kanina, ini-stricto kita sa Biblia, hindi ka sumasagot. Nung tinakbuhan ko yung referensya, ayaw sabi mo, hindi ko talaga nakalilay sa referensya. O sige, balik tayo sa Biblia. Yan ha. Balik tayo sa Biblia. Saang talata sa Biblia mababasa? Ayaw mo kasi ng referensya Sige, saang talata sa Biblia mababasa na si Ignatius of Antioch bahagi ng Roman Empire? Brother Danjo, ilang ulit ko ulitin sa'yo, no? Hindi kompleto ang scripture. Ang scripture kompleto. Straight to the point! Paano tayo magbunga ng pagmamahal ating magkaroon tayo ng wala. Spiritual Sige. na pagkain? Palitan ang tanong. Brother Danjo, alam mo, para kang... Bro, palitan ko na lang ang tanong. Palitan ko na lang ang tanong kasi kitang-kita naman ng mga nanonood na hindi ka naman talaga sumasagot. O sige, palitan ko ulit na lang yung tanong. Okay? Ginawa ni Yahushua ang tanda hindi na nga isinulat. Well,
Oo. So, hindi yan isinulat eh. Ang importante, yung ikaliligtas ng kaluluwa mo. Hindi kami maliligtas sa kalokohan mo. Straight to the point. Tandaan mo yan, bro, ha? Lagi mong tatandaan yan. Hindi kami maliligtas ng kalokohan mo. Straight to the point. Uulitin ko uli, nasa live tayo. Mark Umbaw, hindi kami maliligtas ng kalokohan mo. Straight to the point. Kaya, palitan ko na lang yung aking tanong. Ready ka na ba? Hahanap ka ng talata na parang lahat ng informasyon sa buong mundo ilalagay sa Holy Scripture. Para kang, ang kulit mo, no, Brother Danjo, no? Hindi ko alam kung bakit ganun yung, mo, ganun ka mag-isip, no? Ba't ganun ka mag-isip? Parang hindi nag-i-improve, hindi natututo. Ang linaw ng Scripture, hindi na nga lahat sinulat. Pero, ano yung nakasulat? Binigyan kang hint, no, yung Katoliko, di ba? Nagbago ng panahon at kautusan. Ang daming kalapastangan. Anong kalapastangan? Ang daming mediator, ang daming namamagitan, di ba? Manginig ka muna, manalangin ng paulit-ulit. Makinig ka Huwag muna. mag-asawa. Bro, makinig ka muna, bro. Umayo sa makinig ka muna. lamangkati. Hindi na nakikinig si Umbaw. Yan ang ginagawa ng isang taong natataranta. Straight to the point. Umbaw? Ako wala akong pakialam yung naririnig ng ibang tao. Umbaw. Mo, Brother Danjo. Umbaw. Tingnan mo Brother Danjo. Hoy, wait lang. Si Eusebius, Wait lang. at si Tertullian, part na. Ano ba to? Kaya nga may kailangan talaga ng referensya eh. Ano? Kaya kailangan ng referensya kasi sa Biblia, alam natin na hindi talaga siya kumpleto ang detalye niya. Kaya kapag ikaw ay nag-interpret ng Biblia, sino ka para paniwalaan namin? Para maging mabigat ang pagpapaliwanag mo. Kaya para mabigat yung pagpapaliwanag mo, mag-establish ka naman ng referensya o ebidensya na totoo ang sinasabi mo. Kaso ang ayaw mismo sa referensya, ayaw mismo sa ebidensya. Kaya nga, talata na lang kasi sabi mo, scripture lang dapat paniwalaan. Ako naman, hindi naman kita pinapahirapan kaya gusto ko nga ng referensya, isali natin ng referensya. Kaso ikaw mismo nasasabi, huwag paniwalaan ng referensya. Di wag. Yan ang gusto mong talakayan, hindi ba? Sige na. Umbaw, ready ka na? Ang naghahari ay ang Roman. Bro, Umbaw, ready ka na ba? Pag hindi ka ready, wala na, patayin ko to. Ano tanong mo next? Yan ba? Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Yung talagang marunong, Ayan, ha? Sige. Bro, sabi mo, ang pinaghalong bakal at putik, ang ibig sabihin, pinag-isa ang pagano at Kristiyano. Yes. Saan naman natin sa Biblia yan mababasa? Kasi ayaw mo ng referensya, ayaw mo ng encyclopedia, ayaw mo ng AI. Biblia lang. Sige. Saan sa Biblia natin nababasa na ang ibig sabihin ng pinaghalong bakal at putik ay pinag-isa ang pagano at Kristiyano? Maasan nga man talata yan. Kadali dito sa yan? Sa yung bakal, malinaw yan kasi 'di ba, binte bakal, 'di ba? Ang paniniwala ko Roman Empire 'yon. Pero dito sa putik ay Isaiah 64 8. Hindi ang tanong ko, bro. Isaiah 64:8. Sige, Isaiah 64:8. Tingnan natin na mababasa ba diyan na ang pinaghalong bakal at putik ay pinag-isa. Manloko ka na ng kapwa mo, Brother Danjo. Hindi Babasahin ko muna. Ano yun? Isayas? Ano yun? Isayas? Umupo ko sa tao. Ano yun, bro? Isayas? Isaiah 64:8. 64:8. Tingnan natin sa Isaiah 64:8 kung may nakalagay ba doon na pinaghalong bakal at putik ay pinag-isa ang pagano at Kristiyano. Ayon ng diferensya. Ang galing ng panluloko mo, Brother Danjo. Galingan mo pa. Ay talagang ako, bro. Ako ay magaling sa pag-imbestiga ng katotohanan. Kaya sana hindi ka nagsinungaling at the first place. Straight to the point. Sana on the first place hindi ka nagsinungaling. Bakit?
Yung mga pinagsasabi mo, kalokohan yan. Straight to the point. Isaiah 64:8. O sige, ating basahin ng Isaiah 64:8. Anong sinasabi doon? Eto. Gayon man, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa aming hubo-hubog. Uy, maganda to. Bro, Umbaw, ready ka na ba tanungin? O sige, yes. Ayan, Tanong mo siya, okay. Sabi mo, ang pinaghalong bakal at putik, pinag-isa ang pagano at Kristiyano. Yes. Ang sabi dito, wait lang ha. Ang sabi dito, kami ang putik. Tanong, Yes. ang nagsasalita bro, pagano ba yan o Kristiyano? Kristiyano, kaya nga, brother. Teka. Wait lang. Bro, wait lang bro. Bakit mo sasabihin Kristiyano yan? Panahon pa yan ni Isayas. Church, sino gumawa yan? Constantine. Wait lang ha. Ba't mo sasabihin Kristiyano yan? Wala pa man ng Kristiyano noong panahon ni Isayas. Catholic Church, pinagsama. Bro, Umbaw, ang sabi dyan, gayon man, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik. Sino ang nagsabi ng kami ang putik sa panahon ni Isayas? Kristiyano ba yan? Sabi mo kasi Kristiyano eh. Tama ba yung narinig ko? Is applicable yan hanggang sa panahon natin dahil lahat ng kumikilalang ama, sa ama ay mga anak niya at mga bahagi ng kanyang iglesia. Kung gusto mo, yan ang patunayan ko sa'yo. Sige, patunayan mo sa akin. Ilalampaso mo ko dyan. Sige, patunayan mo sa akin na sa panahon ni Isayas, nagsasalita na ang Kristiyano. Wala, pero nagpapatuloy yan. Danjo, ikinabit tayo sa Hudyo. Tayo ay Gentile Jews. Tayo ay Gentile Jews, kaibigan. Baka di mo na naabot ng pag-aaral yan, Brother Danjo, ha? Grafted in tayo, ha? Ikinabit tayo sa mga Hudyo. Kaya Bro, patunayan mo sa akin, bro, na sa panahon ni Isayas, nagsasalita na ang Kristiyano. Sa pakikipag-isa kay Kristo. Hindi lang yan, lahat ng binautismohan kay Kristo ay isang katawan, umiinom sa isang espiritu, nasa isang katawan na kayo. Bakit? Kasi kinakabit tayo kay Brother Danjo sa Hudyo. Kaya ang problema sa iyo, Brother Danjo, hindi kayo kinabit eh. O hindi kayo kinabit, nakahiwalay kayo. At yung nakahiwalay, nakalaan, susunugin. Oo. Ikakabit kami, Brother Danjo, ikakabit kami sa mga Hudyo. Kaya yung sinabi ng Hudyo dyan sa Isaiah, patuloy yan sa amin. Kasi Gentile Jews kami. Kami ay ikinabit sa mga Hudyo. Pasensya, Brother Danjo, kung hindi ka pa na ikakabit, ha? May panahon pa para umalis dyan sa Babylonian yan. Ha? May panahon pa. Kasi hindi kayo ikakabit. Kasi ayaw nyo magpakabit. Oo. Ayaw nyo magpakabit kayo. Ang dami mo dinaldal, hindi mo sinasagot ang tanong ko. Saan ang ebidensya mo na sa panahon ni Isayas nagsasalita na ang Kristiyano? Walang nagsasalitang Kristiyano, pero may patuloy yan sa Corinthians. Okay, so mali. Sa madaling salita, ang sagot sa tanong na ito, hindi ito pagano, hindi rin ito Kristiyano. Ito ay mga Israelita. Mga Israelita na bahagi ng relihiyong Judaismo. Hindi sila Kristiyano, hindi rin sila pagano. So palpak tong sinasabi ni Mark Umbaw dito na pinaghalong bakal at putik, pinag-isa ang pagano at Kristiyano. Okay? Bro, next kung tanong. Next. Sabi sa Daniel 2:43, ang ibig sabihin ng pinaghalong bakal at putik, sila ay pinag-iisa sa pamamagitan ng kasal, pero hindi sila nag-iisa. Tama ba? Wala ko nabasa sa 43. Saan mo binasa? 43 ano? Daniel 2:43. Ate, basahin sa Daniel 2:43, ha? Okay. Sabi ganito, Daniel 2:43. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi.
Magkaibang lahi, correct. Ayan, Correct. Oh, pag-aasawa ng magkabilang lahi. Yes. Ngunit yes. hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaari paghaluin ng bakal at putik. Tanggap mo ba na ibig sabihin pala dito, ang pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi? Tanggap mo ba ito? Yes, tanggap. O ngayon, Tanggap. tanong, saan natin nababasa na ang pagano nakipag-asawa sa Kristiyano? Yung ano diyan, yung bakal diyan, lahing ulupong 'yan. Okay, may tatawag na ulupong eh. Okay? Hindi Ngayon, may lahi si Abraham. Hindi bro, ikot talaga. Ang layo ng kwento mo eh. Saan mo nabasa bro na ang pagano nagkipag-asawa sa Kristiyano? Gaya natin kay Joshua, pag-iisahin tayo. Anong gagawin natin? Ano man na? Nga naman na, bebe. Bebe. Ato si bibi ko. Kato si bibi ko. Bro, ulitin ko tanong ko, bro, ha? Malinaw naman yung akin tanong, eh. Wait lang. Samahan ko muna sa... Bro? Yes. Nalilito talaga ako to sa mga pinagsasabi mo. Wala ka kasing Holy Spirit, Brother Danjo. Mahirap talaga yan. Hindi bro. Nalilito ko bro kasi yung mga pinagsasabi mo kasi kasalungat sa Biblia. Straight to the point. Yan ha. Kaya ako nalilito kasi nalilito ako sino paniniwalaan ko, ang Biblia ba o ikaw? Straight to the point. Kasi ang pinagsasabi mo kasi kasalungat sa Biblia. Sabi mo, ang pinaghalong bakal at putik, pinag-isang pagano at Kristiyano. Sabi ng Biblia, ang pinaghalong bakal at putik ay pag-aasawa ng magkaibang lahi. Kaya kakontra sa Biblia ang sinasabi mo. Straight to the point. Yan ang nakakalito dyan. Ano ba naman to? Sabihan ba naman ako? Nalito kasi wala kang Holy Spirit? Hindi mo ako maluloko. Ano ka ba? Loko talaga to. Straight to the point. Hindi mo ako maluloko, umbaw. Sa laki kong ito, ilalagay mo ko sa bulsa mo? Straight to the point. Yuntog mo na lang yung sarili mo kasi ilagay mo ko sa bulsa mo. Straight to the point. Hindi mo ko malalagay sa bulsa mo. Kaya nga naano ko eh. Saan mo kinuha itong sagot mo na pinaghalong bakal at putik ay pinag-isang pagano at Kristiyano? Saan mo kinuha ito? Kasi yung putik, yung clay, nagre-represent yan sa mga sumasamba sa Diyos Ama. Okay? Yan yung sumasamba sa Diyos Ama, Hudyo man yan or Hintil. Ngayon, yung bakal, yung Roman Empire, 'di ba? Matigas, matibay, powerful. Ang Roman Catholic Church, matibay, powerful. Ano pa? Maimpluwensyang simbahan, mayaman, 'di ba? Kaya tugman-tugma talaga kayo sa inuhula ng Daniel tsaka ng Revelation, swak na swak. Bakit? Wala nang iba tutupad niyan, Brother Danjo. Huwag ka magbulag-bulagan. Huwag ka magbulag-bulagan. Tigasan mo, sige. Bro, may babasahin akong referensya, bro, ha? Bro, may babasahin ako. Baka magbasa. May referensya mo. May babasahin ako referensya, bro, ha? Okay ba sa'yo? Okay lang, magsawa ka. Magbasa na yung referensya mo. Oh, Diyan mo na sinandal ang kaligtasan mo sa referensya. Kasi hindi... Kung sila nag-aaway-aaway din. Bro, kasi hindi ka panipaniwalang mga pinagsasabi mo eh. Ha? Kaya ako babasa ng referensya kasi wala talaga. Mahina yung argumento mo. Sa totoo lang, Mark Umbaw, sa bawat pakikipagtalakayan mo sa akin, pinapahiya mo sarili mo. Straight to the point. Yun bro, totoo lang, totohanan lang no, pinapahiya mo sarili mo. Oh, sabi sa babasa ko dito ng isang referensya. Takot si Mark Umbaw sa aking mga referensya, no? Tayo sa history. Okay. Sabi sa history, ganito. Saan na ba yun? Eto. Yan. Tignan natin kung tugma ba yung history sa pinagsasabi ni Mark Umbaw. Sabi ganito.
The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Sabi mo, mahina ang Romano Katoliko. Sabi ng history, matinding persecution ang inabot ng Katoliko sa Roman Empire. Tanong, kung mahina ito, bakit nandito kami? Salita ng Diyos yan eh. Diba? Salita ng Diyos na... Hindi. Ang tanong ko ba? Sabi mo kasi, mahina, yung putik doon na nangangahulugan na mahina ay Roman Catholic Church. Sabi ng history, pinersecute ng Roman Empire ang Roman Catholic Church, kaso andito pa rin kami. Kung mahina kami, ba't andito pa rin kami? Huwag mong ikakaila ang... Hindi bro. Huwag mo ikakaila bro na nandito kami bro. Straight to the point! Huwag mong ikakaila na nandito kami. Huwag mo ikakaila ito. Kausap mo ko. Kausap kita. Huwag kang butag-bulagan dyan. Straight to the Kung point! totoo na mahina pala ang Roman Catholic Church, bakit andito pa rin kami? Danjo, binigyan kayo ng kapangyarihan ng demonyo. Straight to the point! Bro, adik ka na bro. Adik ka na. Straight to the point! Hindi ko na alam kung paano ko patatanggapin mga nagsasabi mo, sabog ka na. Straight to the point! Ano magagawa dyan? Alam mo, ang pakiramdam ko, sinayang mo lang yung oras ko. Straight to the point! Wala akong pakialam sa oras mo. Sana nag-live ka, sinulit mo. Hindi nag-live ka, ganun pa rin. Brrr. Straight to the point! Okay. Basahin ko na lang yung mga comment dito kung ano masabi ng mga tao patungkol sa'yo. Sabi ni Grace Kim, hanggang dakdak lang si Umbaw. Sabi naman ni Gina Saison Alisna, stay strong pa rin kami mga Katoliko. Hoy, Umbaw. Straight to the point! Sabi naman ni Ayan, masaya talaga. Masaya talaga sa to. Pag si Umbaw katalakayan. Straight to the Sabi point! naman ni Virginia Toledo, nakaka-stress ang pagsagot ni Umbaw sa mga viewers. Straight to the point! Sabi ni Ulitawong Katoliko, sumasagot agad kahit di pa naintindihan ang tanong. Straight to the Sabi ni point! Grace Kim, si Umbaw nagsasabi, yan siya na ayaw na daw papasukin sa PPP kasi ayaw daw tumanggap ng katotohanan. Ang tanong, anong klaseng katotohanan ang sinasabi mo, Umbaw? Straight to the point! Nagsinungaling pala si Umbaw sa inyo na ayaw siya mapasukin kasi ayaw tumanggap ng katotohanan. Narinig naman niyo, di ba? Walang isa sa mga tanong ko ang sinagot. Sa tanong na ito, bulilyaso. Straight to the point! Bulilyaso. Bakit? Sabi niya, ang pinaghalong bakal at puti, ibig sabihin pinag-isa ang pagano at Kristiyano. Alam mo ba bro, sa Biblia, hindi yan pwede mangyari? Yung tanda ng sa demonyo ay Bro. Alam mo ba bro, sa Biblia bro, hindi pwedeng ipagsama ang Kristiyano at pagano? Ano tanong mo ba, Danjo? Alam mo ba sa Biblia, ayon sa Biblia, hindi pwedeng ipagsama ang pagano at Kristiyano? Hindi pwede ipagsama. Kung mabasa ko sa Biblia na sinabi mismo ni Apostol Pablo, hindi pwede ipagsama ang pagano at Kristiyano, amin mo sinungaling ka talaga. Kung makabasa rin ako na pinagsama. Sige, basahin mo. Ikaw muna. Sige, ikaw muna. Sige, maganda to. Ikaw muna. Sige, ikaw muna. Ihahanda ko yung talata ko na hindi pwede magsama. Sige, ikaw muna. Anong talata mo? Matthew, ano yata ako dyan? Kung daw magkamali, Matthew. Matthew, sige. Matthew. Ay, teka. Baka hindi yata yan. Sige. Ikaw muna mauna. Sige, ikaw muna. Mag-ano pa ako, Brother Danjo. Sige. Okay lang. Ako mauna para tingnan natin kung kanyang ibibigay na sagot. Tugma ba sa sasabihin ko? Eto. Ayan ha. Eto. Ikalawang Korinto 6:14 ako magsisimula. Ang sabi,
Huwag kayong makisama. Sinong kausap dito? Kristiyano ha? Kristiyano. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya o pagano. Straight to the Ganun point. talaga, babalik sa yan, Brother Danjo. Babalik sa yan. Ikalawang Hindi sabi, hindi Korinto. pwedeng ipagsama. Ito, mahimik ka muna. Ito, binabasa ko na nga eh. Oo. Ang mga viewers na ang intindi na ikaw talaga, kalokohan talaga pinagsasabi mo. Sabi dito ni Apostol Pablo, kausap niya mga Kristiyano, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya o mga pagano, na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan, o kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at amumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ang magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ayan. Sa Biblia, ikalawang Korinto 6:14 hanggang 17, hindi pwede magsama ang pagano at Kristiyano. Ngayon, Umbaw, ikaw naman. Saang talata mo nabasa na pwede magsama ang Kristiyano at pagano? Teka, hinahanap ko ba, Brother Danjo, yung bulaang propeta, nagmula yun sa... Hindi na, hindi ba, Danjo? Oo. Hindi. Ang liwanag ng binasa ko, bro. Hindi pwede magsama ang kay Kristo Pero at ang huwag kay kayong Belial. sumama. Utos yan, Brother Danjo. Straight to the Hindi point. pwede napagsama. Napagsama nga nyo. Ang Roman Catholic, paganong Kristiyano yan eh. Sige, Napagsama sige. nga nyo eh. Bro, kung mabasa ko, bro, sa dictionary, Merriam Dictionary, hindi amin yan, ha? Hindi amin ang Merriam-Webster's Dictionary, hindi amin yan. Kung mabasa ko sa Merriam-Webster's Dictionary na ang Katoliko ay Kristiyano, aminin mo sinungaling ka. May ganun talata. Walang talata na hindi mapagsasama kasi dito nga Bro, ito ha. Kung mabasa ko ha, na ang Kristiyano, na ang Katoliko ay Kristiyano ayon sa Merriam-Webster's Elementary Dictionary. Hindi amin yan. Na Kristiyano ang Katoliko, aminin mo sinungaling ka. sige na, magsawa ka. Oh, magbasa ng referensya. Doon mo na kasi nandal ang kaligtasan mo, Brother Danjo eh. Oh, sige. Ayaw niya ng ayaw niya ng referensya. Dito ako sa Biblia. Oh, sige, Biblia tayo, no? Gusto niya ng Biblia eh. Okay, ito yung Biblia kukunin ko, yung kay Richard Baxter. Bibliang Salin ni Richard Baxter. Ito. Sabi ni Richard Baxter ganito. Yan. Sa John chapter 10 verse 16, it is referring to the church founded by Christ. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic church, under me their only universal head and shepherds. Tagalogin ko para maunawaan ni Mark Umbaw. At maliban sa mga Hudiyo, ako'y merong mga pinili na tao dyan sa mga hintil. Kailangan ko silang tawagin at tipunin sa akin, gather to me. At ang mga Hudiyo at ang mga hintil ay magiging Iglesia Katolika na nasa ilalim ko bilang namamahala sa kanila. Ayan. Nasa ilalim ko bilang namamahala sa kanila. Katoliko. Ang mga Hudyo at ang mga hintil ay magiging isang Iglesia Katolika na nasa ilalim ko bilang namamahala sa kanila. Tanong,
Itong Katoliko na nasa Biblia, Mark Umbaw, ito ay pagmamayari ni Kristo. Tanong, ito ba sinasabi mo magkikipagkaisa sa mga pagano? Sagot. Yes na yes, kasi referensya lang yan. Hindi referensya to bro. Biblia to. Ano ka ba? Biblia to. The paraphrase of the New Testament by Richard Baxter. Biblia to. Ano ka ba? John chapter 10 verse 16 ang binabasa ko. Talata, Brother Ranjo? John chapter 10 verse 16 ng paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. Ang sabi ganito, at maliban sa mga Hudyo, meron akong mga pinili dyan sa mga hintil, at kailangan ko silang tawagin at tipunin sa akin. At ang mga Hudyo at ang mga hintil ay magiging isang iglesia katolika na nasa ilalim ko bilang kanilang pamamahala. Siya namamahala. Tanong, ito ba yung makikipag-isa sa mga pagano? Yes or no? Uli ko mo yung talata mo, kaibigan. Paraphrase ano yan? Sorry. Paraphrase. Okay. Tinatawag na ako kasi rosary time na daw. Lako, go Mike. I will go there. Rosary time na daw. Ito ay paraphrase on the New Testament by Richard Baxter, John chapter 10 verse 16. Padre, wala akong ganyan Dali, wala ako dito sa Hindi mag-order ka sa mag-order ka sa Amazon. Ano ba to? Wala ka nito? Wala ka nito? Mag-order ka sa Amazon. Ang sagot ko dyan, yes, yun yung katolikong paganong Kristiyano. Alam mo bakit? Katolikong paganong Kristiyano. Sabi dito, si Kristo mismo nagsasalita rito Bro, si Kristo mismo ang nagsasalita. Sabi niya, they shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Ibig sabihin ba, ang pinamamahalaan ni Kristo, pagano? Danjo yung Catholic, dinagdag mo na dyan yung Catholic. Wala. Bro, nababasa bro, nakikita sa screen bro. Tingnan, meron ka bang second cellphone? Tingnan mo, meron ka second cellphone dyan, laptop. Tingnan mo yung screen ko ngayon. Idagdag. Tuldok lang ang idagdag. Uy, wala akong dinadagdag dito. Nagbasa lang ako. Straight to the point. Bro, nagbasa lang. Bro, nonsense kang kausap, bro. Matibay ang mga ebidensya ko. Salamat sa oras mo. Pero, pasensya ka na. Nilampaso ulit kita. Straight to the point. I will go now. Okay. Umbaw. Saan? Kung saan ba, Ranjo? Tuldok lang, idagdag mo. Diba? Tuldok lang ang idagdag mo. Saan talata yan, bro? Saan talata? Okay? Dadagdagan ka ng sal. Bro, saan talata yan, bro? Saan talata yan? Sa Revelation yan, Brad. Revelation. Sige. Bro, wait lang, bro, ha? Pakita natin yung talata, ha? Sige. Revelation chapter 22 ba yan? Teka lang. Yata, teka lang. Hanapin ko yung scripture alone ko. Sige. Ano? 22. Abang hinahanap ko, sandali. Para sa hindi sayang oras natin. 22:18 ba yan? 22:18 ba yan? 18 to 19? Yun ba tinutukoy mo? Yata. Yun na nga. Di tama nga yung talata nandito. Sabi ganito, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Yan ang talatang ginamit mo. Ang tanong, aling aklat ang tinutukoy ni Apostol Juan dyan? Aklat ng hula. Anong aklat ng hula ang tinutukoy niya dyan? Revelation, very good. Ngayon, bakit? Wait lang. Alam mo kung bakit? Tama bro, tama. Revelation. Tanong, sabi dito. May paliwanag ako dyan. Dito. Kasi yun yung huling libro na isusulat
na may ano ng Holy Spirit, guided ng Holy Spirit. Okay? Kaya wag kang magdadagdag diyan. Okay. Ibig sabihin yung mga katikisin mo, Ayan. kung ano-anong mga referensya niyo, yung Bible niyo. Tanong bro. Anong talata ng Revelation ang dinagdagan ko? Yung buong scripture. Ay, hindi. Sabi mo kasi, ang tinutukoy dyan ni Apostol Juan, yung Book of Revelation. Na ang sabi dyan, huwag dadagdagan ang anumang salita ng hula na nakasulat sa aklat na ito. Pag dinagdagan mo ang salita ng hula sa Book of Revelation, dadagdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Nakasulat sa aklat, salot, nasa Revelation chapter 16, mga salot. Egg. Luto ta egg. Naman na egg di ako table. Na egg table. Michael, give her the plate on the table. There was an egg on there. Oh. Ngayon, ang tinutukoy niya dyan, huwag dagdagan ang mga hula na nasa Book of Revelation. Ang tanong ko, alin sa Book of Revelation hula ang dinagdagan ko? Okay? Yung yung talatang binigay mo? Ano yung talatang binigay mo kanina? Revelation chapter 22 verse 18. Ito yung pinabasa mo, di ba? Aking sinasaksihan. That one that is covered with gray plate. Open that plate. The one with the gray plate. Open that. Oh, give it to Divine. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Ito nga mo ni Divine. Di ba na mo ni Divine? Ng hulang ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito. Anong mga ito? Mga hula ng aklat ng dala niya. Wala. Mga hula ng Revelation, pag dinagdagan mo, dadagdagan din ng Diyos ang salot na nakasulat sa aklat ng Revelation. Yung salot dyan, yan yung nasa Revelation chapter 16. Ang tanong, anong aklat ng Revelation ang dinagdagan ko? Bago ko sagutin yung Brother Danjo, ano yung talata na binigay mo kanina sa paraphrase na may Catholic, yung Hudyo at Hintil ay isang Catholic Church? Ano yun? Anong talata yun? John chapter 10 verse 16. John chapter 10 verse 16. Chapter 10 verse 16. Yan yung dinagdag mo. Sabi ni si John yan, no? Si John. Ay, teka. Ang aklat na tinutukoy niya yung Revelation. Hindi naman yung John. At saka yung John 10:16, hindi naman yung hula. Straight to the point. Guys, si Divine, Michael, guys, si Divine. Tingnan mo, lulukuhin ba tayo ni Mark Umbaw? Ang John 10:16, hindi yan hula. Straight to the point. Hindi yan aklat ng hula. Sabi niya, may mga tupa ako na wala sa kawan na ito. Kailangan ko silang dalhin dito para maging isang grupo lang sila. Yun ang sinasabi niya. Hindi naman yan aklat ng hula. Straight to the point. Ibig sabihin, tanggap mo, nagdagdag ka. Hindi ako nagdagdag, nagbasa lang ako. Straight to the point. Ha? Pinakita ko nga sa screen ang binabasa ko eh. At saka isa pa, hindi naman Book of John ang tinutukoy ni John sa Revelation 22:18. Straight to the point. Oh, tama na yung sagot mo eh. Revelation, the Book of Revelation. Tama, the Book of Revelation nga. Ang tanong ko ngayon, follow-up ko, anong aklat ng Revelation ang dinagdagan ko? Napunta ka sa John. Straight to the point. Ba naman to? Makumbaw, sa tingin ko nag-aaksaya lang ako ng oras sa'yo. No? Hindi ka nangingilabot, no? Okay lang magdagdag? Seryoso? Okay lang magdagdag? Idiin mo yan sa maraming tao para magmukhang tama? Sige, hikayatin mo yung maraming tao. Okay lang magdagdag sa scripture. Wag lang sa Revelation. Sige, magdagdag tayo na magdagdag. Wag lang sa Revelation. Seryoso? Yan ang interpretasyon mo? Brother Danjo? Seryoso? Yan ang interpretasyon mo sa talata?
Pikon ka na? Grabe, mamulabot ka. Straight to the Mamulabot ka, point. Brother Danjo. Pikon ka I-encourage na? mo ang maraming tao. Okay Bro, lang, bro. magdagdag, wag lang sa revelation. Bro, pikon ka Yan ang na? paniniwala mo, Brother Danjo. Straight to the point. Grabe, Bro. ang tigas talaga ng puso mo, no? Ang tigas na talaga ng puso mo, no? Okay lang manloko ng kapwa. Bro, pikon ka na? Okay lang magdagdag, wag lang revelation. Straight to the Okay na point. magdagdag ng mga salita, kung ano-ano, tuldo, kama, apostrophe, lahat. Dagdagan mo na, wag lang sa revelation. Tama ba yung interpretation mo, Brother Dan? Ano ka, magbuni-muni ka, Brother Dan. Tama, hindi ka pa rin nangingilabot. Sa tinuturo mo, ang tigas ng puso mo, Brother Danjo, ang tigas. Ang Pikon ka tigas. na? Straight to Naawa the ko sa mga point. tao na ano, hindi ko nabibig ko, Brother Danjo. Excited akong iabot sa'yo, ipaunawa sa'yo ito. Ang tigas na ng puso mo, no? Seryoso, tuwan-tuwa ka na nakakaloka. Okay lang, magdagdag, basta wag lang sa revelation, sa hula, okay lang. Wag lang dagdagan na Katoliko, ng Katikism, dagdag natin ng Rosary, ng Mother Mary. Lahat na idagdag nyo na. Magsawa kayo. Kasi bakit? Ano naman? Okay lang, wag lang sa revelation. Ang galing ng turo mo, no, Brother Danjo? Yung pagkaunawa mo sa talata. Marami pang supporting verse yan. Diyan ka lang, tuwa ka na dyan. Ang dami ko pang talata nakabaon dyan. Pagdating dyan sa bawal ka magdagdag sa scripture. Pero sige na, isa yung sayo na yan. Diyan ka tuwan-tuwa para makaloko ka, di ba? Gamitin mo yung talatang yan para wag lang kayo magdagdag sa revelation, sa hula. Pero pwede kayo magdagdag sa John, sa Book of John, Book of Matthew, Mark, Luke. Okay lang magdagdag dyan. Unlimited magdagdag. Okay lang. Bakit? Sa revelation lang naman kasi ang sinabi. Ang galing ng filosofiya mo, Brother Danjo. No? Ganyan ba talaga pag walang Holy Spirit? Ay, grabing kamangmangan talaga, no? Nakakaawang interpretation. Brother Danjo, hindi lang yan ang talatang pinangahawakan ko. Pero sige na, ibigay ko rin, tuwan-tuwa ka na eh, masaya ka na eh. Di ba? Diyan ka na pumupuntos eh. Di ba? Enjoy. Enjoy mo na yan hanggat may panahon pa kasi matatapos na ang panahon. Yung pagpapayagpag ng mga Roman Catholic, matatapos na, maiksi na lang ang panahon. Magsi-second coming na. I-enjoy nyo na yan. Yung panluloko nyo sa kapwa, i-enjoy nyo na. Oo. I-enjoy mo na, kaibigan. Ano, tapos ka nang Hindi pa, Brother dumakdak? Danjo. Straight to the point. Maubos yung boses ko, sayang. Brother Danjo, no? Seryoso? Unlimited na magbabago sa scripture? Unlimited? Seryoso, yun ang... Doon ka talaga pananampalataya mo, Brother Danjo. Ano ba naman itong mga Katolikong to? Diba? Talaga seryoso. Unlimited ng pagbabago sa scripture. Wag lang sa revelation, ha? Wag lang sa hulang ito. Gaya ng pananampalataya mo, Brother Danjo. Hindi ka nangingilabot. Okay lang, lagyan natin ng Katoliko. Lagyan natin ng Mama Mary. Lagyan natin to ng Eucharist, naging laman at naging dugo. Lagyan natin ng pangalan ng pare niyo si Saint Francis. Lagyan mo na. Ilagay mo na pati si Saint Francis, isang sugo ng Diyos, halili na ni Yahushua. Ilagay nyo na lahat. Unlimited naman pala yan eh. Basta wag lang sa hula, sa librong, sa aklat na ito. Wag lang sa hulang ito. Libro ng aklat na ito. Wag lang dyan. Wag lang sa revelation. Okay na, no? Galing talaga. Seryoso, Brother Danjo, talaga yan ang naabot ng interpretasyon mo. Grabe nga. Kakaawa naman talaga mga CFD natin na kasama, no? Talagang paninindigan yan, ha? Ano sabi sa talata? Aklat na ito, sa hulang ito, wag magdadagdag at wag magbabawas. Seryoso, yun. In-interpret mo na, yan lang? Seryoso? Yan lang? Yung revelation lang talagang pinagbawal? Ay, kamangmangan talaga. Ang dami pang talata akong gagamitin. Diba? Alam mo, Brother Danjo, no? Kaya pala kayo, walang ang lalakas ng loob, no? Bro, pikon ka na? Straight to the point. Magdagdag ng mga turo, magdagdag ng mga Bro, kasi bro, unlimited pikon ka na, pala. bro. Pikon ka Ang na. magdagdag, to the point. unlimited pala. Okay lang naman, kasi wag lang sa hula. Ang galing ng interpretation mo, Brother Danjo, no? Bow. Brother Danjo, seryoso. Pikon ka na, Bow. Kaya Straight ano mo to yun, the Brother Danjo? point.
Baw, pikon ka na, baw. Ang tawag ito, konsensya mo. Baw, Kaya baw, ng konsensya mo baw. yung ganun. Mukhang pikon ka na, Ituro baw. Sa mga Straight to the point. Baw, pikon ka na, baw. kaya ng iyong konsensya na ituro iyan, iparinig yan, ipamukhang tama na okay lang namang magdagdag ng Baw. lagyan natin ng Katoliko. Baw, pikon ka na. Ano, Straight to the point. kasi ang sabi naman sa Revelation, sa aklat na ito, ang galing talaga ni Brother Danjo, no? Ang galing. Sabi ko, Brother Danjo, seryoso, alang-alang lang sa pagkakaibigan niyo nila Talibong, Father Darwin, alang-alang sa kinikita mo dyan sa Punto por Punto, alang-alang sa mga papuri ng mga viewers mo, isasakripisyo mo ang kaligtasan mo, Brother Danjo. Sisingilin sa'yo lahat yung kaluluwa. Sisingilin lahat yung kaluluwa na naloko mo. Brother Danjo, okay lang sa'yo, seryoso, okay lang sa'yo na makaloko para lang madepensahan yung Roman Catholic Church. Okay lang magmukha kang pilipitin mo yung talata, mag-interpret ka ng walang makasalanan na interpretasyon para lang depensahan yung Katoliko na yan. Talaga, ang galing, no? Talagang tanggap mo. Nakakatulog ka ng mahimbing. At baka yung mga yung asawa mo, kapatid mo, yung narinig ka, kamag-anak mo. Sabi niya, mga asawa mo. Wow! Straight to the point. Kalahin mo, nagkaroon pala ako ng mga asawa. Hayaan natin siya magsalita ha, pakinggan ninyo. Ayan siya maglabas ng kanyang sama ng loob. Pikon na kasi. Okay lang, kahit na pinipitig ko yung katotohanan, yung talata, gawan ko ng interpretasyon na hindi talaga yung interpretasyon ng talata, okay lang. Imagine mo, ang linaw ng scripture, wag magdagdag sa aklat na ito. Ang interpretasyon ni Brother Dando dyan, ano yan, word for word, verbatim niyang ini-interpret. Sa aklat lang na ito, okay, walang sinabing aklat lang na ito, walang lang, aklat na ito, wag ka magdagdag. Ibig sabihin, yan yung dulo eh. Yan yung pinaka huling pinisan ng Espiritu ng Diyos. Yan yung huling aklat na pinisan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sa aklat na ito, huwag kang magdadagdag ng katikisim, huwag kang magbabawas. Ito kasi yung huling aklat. Walang sinabing lang. Walang sinabing lang. Alin yung dinagdag namin, Umbaw? Alin yung dinagdag namin? Umbaw, alin yung dinagdag namin? Okay lang magdagdag, basta alin yung dinagdag namin, Umbaw, sa Revelation? Basta, wag lang sa aklat na to. Di ba? Sige. Okay lang magdagdag. Alin yung dinagdag namin, Umbaw? Alin yung dinagdag namin? Yung paraphrase, yun ay pinaniniwalaan mo na tinuturo mo sa kapwa mo, sa mga yung Biblia nyo, bro, ilang books meron ng Biblia nyo? Yung dinagdag bro. Yung Biblia nyo, bro, ilang books meron ng Biblia nyo? Sa mga tao, yung dinagdag ng scholar, yung paraphrase sa Bible na yan, dinagdagan na. Bro, ang tanong ko, bro, ilang books meron ng Bible nyo? Promote nyo, itinuturo nyo. Seryoso, tanggap mo yan, nakakatulog ka na mahimbing, ha? Tanggap mo na yung paraphrase na yan, na alam mong dinagdagan na yan, pinapangaral mo, sinusuporta mo. Kaya, accessory ka sa crime, kasama ka sa gumawa nun, yung nagdagdag. Bakit? Itinuturo mo eh. Umbaw, pikon ka na? Alam mo ba, Brother Danjo? Umbaw, pikon ka na ba? Ang sarap ibahagi talaga salita ng Diyos. Pikon ka na, Umbaw? Ayaw mo na yata akong pasalitain eh. Pikon ka na? Interpretasyon mo yan, Brother Danjo. Interpretasyon mo yan. Yung pikon ako hindi. Sa akin. Ayaw mo na kasi akong pasalitain eh. Ibahagi ang salita ng Diyos. Ayaw mo na kasi akong pasalitain eh. Pikon ka na. Paulit-ulit ka na lang eh. Sige, masalita ka na, Brother Danjo. Ayun. Unang-una. Ang dalang aklat ni John doon sa anong lugar to? Saan natin ako anong lugar ito ha? Ito ay nasa 9 ba 'yon? Nakalimutan ko kung anong isla ito eh.
yung dalang aklat ni John doon sa isla kung saan siya na-exile, yung Book of Revelation. Doon niya isinula sa isla sa Patmos. Oh, thank you Jerry Roblica at Brother Ayan. Sa isla ng Patmos kung saan na-exile si Apostle John, doon niya isinulat ang Book of Revelation. Nung nagsulat siya sa Book of Revelation, maraming hula doon na mangyayari sa darating na panahon. Ang sabi ni John, kung sino man ang magdadagdag sa mga hula na sinasabi ng aklat na ito, dadagdagan din ang kanyang mga salot na sinasabi sa aklat na ito. Alin ba yung salot na yon? Yung nasa Revelation 16. Yun ang salot na yon. Kanina ko ba tinatanong anong aklat, anong hula sa Revelation dinagdagan namin? Wala kang sinagot. Sabi mo yung sa John, paraphrase. Ano ba yung paraphrase? Pagdagdag ba yung paraphrase? Tingnan natin Yes. ano ang ibig sabihin. Para mga tao, mayroon talaga matutunan. Pag ako lang salita, talaga matututo sila, no? Ano bang ibig sabihin ng term paraphrase? Ito para malaman nila kung ano ibig sabihin ng term paraphrase. Wait lang. Saan ba yun? Hanapin ko muna Ano bang ibig sabihin ng term paraphrase? Ito ibig sabihin ng term paraphrase para sa mga nanonood ngayon. Paraphrase. To paraphrase is to say something in different words more than the author used. More than. Wow! Diba? More Hindi pa ako tapos magsalita, bro. Hindi pa ako tapos magsalita. Hindi pa ako tapos magsalita. Ano ba naman to? To paraphrase is to say something in different words. Hindi pala more than. In different words than the author used. Hindi more than, ha? Pati ako, nagkamali na ako sa'yo, eh. Straight to the point. Ba, walang more than dito ba? Walang more than, ha? Wala nakalagay na more than. To paraphrase is to say something in different words than the author used. Walang more than. Nagkamali ako ng banggit. May more than akong sinabi. Walang more than, ha? Walang more than. To paraphrase is to say something in different words than the author used. It is a restatement of an author's thoughts using different words than he did. This book is a paraphrase of the Old and New Testaments. Its purpose is to say as exactly as possible what the writers of the scriptures meant, and to say it simply, expanding where necessary for a clear understanding by the modern reader. The Bible writers often used idioms and patterns of thought that are hard for us to follow today. Kaya pala merong paraphrasing para madaling maunawaan ng mga tao sa ating modernong panahon ang mga sinasabi ng mga author dati. Kasi yung mga author ng Biblia, may mga words sila mahirap maunawaan. Kaya ginagamitan ng paraphrase para madaling maunawaan. Hindi siya kakontra. Hindi siya gaya ng ginagawa ninyong mga protestante na tinanggal ninyo ang Tobit, tinanggal ninyo ang Judith, tinanggal ninyo ang Makabeyo, tinanggal ninyo ang karunungan ni Solomon. Ang daming aklat ng Biblia ang tinanggal ninyo. Brother Danjo, gusto mo debate tayo dyan? Yan yung apokrypha naman tayo. Kung mabasa ko, bro, na mismo ang King James ang umaamin, bro. Okay sa'yo, Brother Danjo. Babasahin ko na lang. Mahaba pa yung debate. Huwag ka masyadong Bro, paagaw ka lang ng attention dun, bro. Basahin ko na lang para makita ng mga tao na mismong ang King James Version na mismo ang umaamin. Yan, ha? Maka, di ba? Babasahin ko, bro. Kung ano tayo, debate natin yan, apokrypha.
Oh, Dahil- tayo mong humarap. Bro, Kasi, babasahin ko na lang bro, hindi na kailangan harapin kasi babasahin ko na lang eh. Huwag mo sabihin sa akin na nagsinungaling ang King James Bible. maraming dapat isa lang alam. Umbaw, nakikinig ka, umbaw, hindi. Umbaw, nakikinig ka, hindi. Tuloy. Ito, tuloy ko ha. Babasahin ko na nga lang eh. King James Bible mismo ang umaamin. Idibatiin mo pa, King James nang umaamin. Pakita ko sa screen. Meron ka bang ibang device dyan? Tingnan mo sa screen, ilalabas ko sa screen ha. Ilan, pakinggan ako. Ito. I-type mo dyan sa Google mo. Hatag siya mama ni mo. Lutuan ng itlog, scramble na. Hatag na sa mama ni mo ng sudan. Wait, tinula? Yatag na. Wait, ang baka. Yatag na niya. Sudan. Sabi dito ha. I-search mo dyan bro. Meron ka bang Google dyan? Search mo. Ito ang i-type mo. Apocrypha King James Bible Online.org. Nakita mo na? Sige lang, mapakinggan kita. Nakikita naman sa screen eh. Hindi naman kailangan pang ano eh. Tingnan mo lang sa screen, screen. Doon sa aking Facebook na Brad Jando Alabado. Okay. Apocrypha. Inyo ha? Ito ay galing sa King James Bible Online.org /apocrypha-books/ Sa madaling salita, mismo ang King James Bible ang umaamin dito. Hindi amin to ha. Hindi amin to. Babasahin ko lang. Pakinggan mo, Mark Umbaw. The Apocrypha is a selection of books which were published in the original 1611 King James Bible. Yan. So, ang Apocrypha pala... Matagal ko nang alam yung Brother Danji. Ano ba babasahin mo? Ang haba ng introduction mo. Alam ko naman yan, Brother Danji. Magkikipag-debate ka pa. Ang King James Bible lang umaamin. Huwag mo sabihin sa akin na sinungaling na naman sila. Yung King James Bible, Brother Danji. Wait lang. Ito. Scholar yun, di ba? These apocryphal books. Brother Danji talaga. Akala ko ano yung babasahin mo. Ang ganda nga to. Ang ebidensya mo, nasa hawak mo mismo. Brother Danji, debate na lang tayo. Bro, meron ka bang King James version dyan, bro, o wala? Magandang topic yan. Bro, meron ka bang... Sa akin, debate tayo. Bro, meron ka bang King James version dyan o wala? Ba't hindi ka haharap? Hindi, meron ka bang King James version dyan o wala? Bro, ano ba naman tong kausap ko? Basag na naman. Straight to the point. Alam mo, Umbaw, mahirap makipag-usap sa taong bangag. Straight to the point. Kaya para hindi kita mapagdudahang bangag, makinig ka, okay? Yung si Father daw. Ay, nako. Bro! Makinig ka, bro. Babasahin ko nga eh. Diba, lalong ikaw. Di ba, babasahin ko nga eh. Sabihin mo na lang kung nagsinungaling ba ang King James Bible, okay? Matagal ko nang alam yan. Ay, nagsinungaling ba to? Hindi. Ano yan eh? Matagal ko na nabasa yan. Hindi totoo ba ito o mali? Akala ko naman, Hindi totoo ba ito, bro, o mali? picture mo, Hindi, bro. Babasahin ko lang, bro. Sabi ko kasi, kanina, tinanggalan ninyo. Babasahin ko to, amin bang mali ito? yes, mali. Sige. Meron ka bang King James Bible dyan? Tulad yan eh. Bro, Yung binabasa mo, bro, sabi mo, bro, mali ito. Meron ka bang King James Bible dyan sa bahay nyo? yung binabasa mo, Hindi. Bro, sagutin mo, bro, meron ka bang King James Bible sa bahay nyo? yes, meron. Sige, tingnan mo nga. Yung 1611 na binabasa mo. Hindi. Tingnan mo kung meron bang tobit sa Biblia ang hawak mo na King James Bible. O apostol, ano sulat niya? Para Hindi. Tingnan mo ba kung meron bang tobit ang Bible mo na King James Bible? sarilinin mo na lang yung bat. Hindi. Bro, let us be honest kasi may mga nanonood sa atin ngayon. Let us all be honest kasi sabi mo kasi mali itong binabasa ko. Straight to the point. Dahil mali itong binabasa ko, meron kang King James Bible dyan. Tingnan mo nga kung meron bang tobit. Peta ba? Ang nagsulat. Bro, makinig ka bro. Huwag mo naman sana ipakita sa akin, Mark Umbaw, na sa edad mong yan, bastos ka talaga, no? Bastos ka ba, Umbaw? Sarilinin mo na lang yan. Sarilinin mo yan. Bro, Umbaw, bastos ka ba, Umbaw? Di ba mahilig? Umbaw.
Pikon ka? Apostol ba yan? Tsaka, Hindi, dito mahimik ka muna. Sabi mo kasi may King James Bible ka dyan. Ang tanong, meron bang Tobit ang King James Bible mo o wala? wala. Wala. So, totoo nga sinasabi nga dito na tinanggal ninyo. Tinanggal ninyo. Oh, basahin ko. Kaya nga tuloy ko basa eh. Ikaw kasi sapo ka ng sapaw eh. O, babasahin ko ha. Sabi dito, these apocryphal books were positioned between Old and New Testament. The Apocrypha was part, the Apocrypha was part of the King James Version for 274 years until being removed in 1885 AD. Tinatanggap mo ba na ayon dito, tinanggal ng King James Version ang Apocrypha noong 1885? Tama ba ito? Mali. Hindi ko siya tatanggapin. Hindi ko tatanggapin kasi hindi propeta tapos na lang sila. Hindi. Bro, let us base our arguments on reality. Sabi dito, tinanggal nila noong 1885. Ang ebidensya, yung gamit mong King James Bible, walang Apocrypha. Tama? Tama kasi Oh, di totoo nga sinasabi nito. Yan, bulilyaso ka na naman. Straight to the point. Oh, kailangan ba bang idebatihin? Inaamin niya yung kanyang Biblia, wala talagang Apocrypha. Straight to the point. Inaamin na nga ng King James Bible Online.org, tinanggal nila. Straight to the point. O, ano ba kailangan i-debate dyan? Inaamin, tinanggal nila. Ang ebidensya, hawak mo, walang Apocrypha ang King James Version mo. Straight to the point. Dito pala napatunayan ko lang tinanggalan nyo nga. Straight to the point. Debate. Sabihin mo lang, agaw attention ka. Pag nagdebate, ganito pa rin, hindi sumasagot sa tanong. Straight to the point. Ano? Markumbaw, nasa 1 oras na ako at 57 minutos. Walang isa sa mga tanong ko na sagot mo. Okay? Brother Danjo. Wala na. Hanggang ito na, magdadalawang oras yung record ko. Sensya na kayo. Hanggang ito na lang ako, Markumbaw. At least, napatunayan ko, naipakita ko, na kahit na anong gawin mo, kahit mag-live ka pa ng 1 taon, butata ka pa rin. Straight to the point. Okay? Kahit na anong gawin mo, butata ka pa rin. Straight to the point. Oh, ayaw niya ipabasa kasi mabubuking siya, bro Jando. Sabi ni Cham Fernandez, umbaw, ampaw, sabaw. Straight to the point. Sabi ni Cecil Pradel Magallanes, bro Jando, huwag nang patulan yan si umbaw, oh. Parang may sira. Straight to the point. Sorry, umbaw. Para kasing may sayad ka. Straight to the point. I-reply mo tong programa na to. Hindi reply. I-replay mo tong programa na to. At pag nilayan mo, para talaga kayong nawalan na ng bait, kawawa ka, umbaw. Straight to the point. Oh, sabi naman ni Ayan, walang sense bro, nagrant na lang. Straight to the point. Sabi ni Joseph Zenemage, ang gulo talaga kausap ng sulpot. Straight to the point. Okay, at least, kahit paano na-enjoy naman ako ni Umbaw. So, sulit pa rin yung kanyang pag-absent, pero sa kanyang side, hindi sulit yun kasi butata pa rin. Straight to the point. Okay, Umbaw, bye-bye na! Salamat! Ayun. So, nagsalamat na siya and time to say goodbye na. Maraming salamat po sa inyong panunood at kahit paano nag-enjoy po tayo. Sabi ni Leoncio Item, butata ka pa rin Umbaw, wala ka ata sa hulog, pastilan. Straight to the point. Wala na talaga si Mark Umbaw at pasensya na po doon sa mga nanood. At least kahit paano. Kaya next time, pag nagipagtalakayan sa akin ng mga sulpot, huwag nyong alisin ang referensya. Alam nyo kung bakit. Nag-i-interpret kasi kayo eh.
yung referensya, yun ang batayan nyo ng interpretation nyo tama. Okay? Ang referensya ang batayan ng interpretation nyo tama. Pag yan inalis ninyo, ang gusto nyo Bible alone, mas lalo kayong maiipit. Straight to the point! Sabi ni Bong Finlock, i-replay mo ito Umbaw para matauhan ka sa mga kasinungalingan mo. Hindi ako natatakot sa mga taong sinungaling gaya ni Umbaw. Sabi niya, mangilabot ka naman dyan do. Ako, ako'y tuwang-tuwa kasi yung ating programa pinapanood dito sa maraming tao. Pinapanood dito. Hindi ko naman nagla-live ako dito pero ang replay nito mapapanood bukas sa sa Punto por Punto YouTube channel. No? So makikita ninyo kung gaano kinawawa si Umbaw. Okay, so hanggang dito na lamang po ako. Hindi ready sa debate at talakayan, sabi ni Cardo Cabo. Talagang hindi ready. Okay, maraming salamat po. Mamayang gabi, abangan po natin papasok daw si Danny Cugtas. So tatawagan ko siya mamaya at subukin natin ang kanyang nalalaman. Ito kasi si Danny Cugtas kasi ito ay dating protestanting pastor na nagkatoliko. Pero nung siya nagkatoliko, yung kanyang pusong pastor protestante andyan pa rin. Kaya siya nakikipag-debate sa mga kapwa katoliko. Ay naman atin tanggapin kasi katoliko rin siya eh. Atin tanggapin. Kaso yung sinabi niya kagabi, takot na tayo makipagdebate, Biblia lang. Sige. Ipakita natin kay Danny Cugtas o kahit kaninong mga pastor protestante, hindi kami takot makipagdebate ng Bible alone. Baka pagdating ng debate, kayo ang unang uurong kasi kayo ang unang babasa ng referensya. Straight to the point! No? Tinitiyak ko. Mamayang gabi, si Danny Cugtas ang unang babasa ng referensya. Straight to the point! Unahan ko na lang. Ang talakayan ay Bible alone. Walang magbabasa ng kahit anong referensya. Tingnan nyo, nahirapan si Umbaw. Bible alone. Diniinan ko sa Bible, nahirapan. Sabi pa niya, niloloko ko raw. Wala ko palolokong ginagawa. Gusto ko ilabas niyang ebidensya niya para mapatunayan ang sinasabi niya. Uy, si Ate Mercy tumatawag. Okay. So, hanggang dito na lang ako and bye-bye. Time to say goodbye na. Paalam! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!